Ayan, hello. Mic check 'no, naririnig sana ako. Okay, so mag-share ako ng, screen. Ayan, okay. So, operations 'no, basic operations on integers and polynomials. So, 'pag sinabi nating integers 'no, ito integers, positive numbers, negative numbers, and zero. Okay, zero. Okay. So, kapag sinabi nating integers 'no, sa madaling sabi, lahat 'yan ng numbers, 'yun lang. Lahat 'yan ng numbers from negative zero until positive 'no. So from negative infinity, negative 100 million, negative 100 quadrillion, ayan yung pinakamababa, hanggang sa pinakamataas, hanggang sa positive infinity, hanggang sa name it kung hanggang anong number. 'No? So, simple guide 'to 'no, kung paano mag-add, subtract, multiply, and divide, okay. So, 'pag sinabi naman nating polynomials 'no, 'pag sinabi naman nating polynomials is, expression made of terms 'no, terms, coefficients, variables, tsaka exponents. Okay. So dito sa PowerPoint na 'to, dito sa presentation natin na 'to is, made-determine natin ano yung pinagkaiba ng terms, ng coefficients, ng variables, tsaka ng exponents. So goal 'no, so dapat pagkatapos itong PowerPoint presentation na 'to is maintindihan mo yung rules 'no, maintindihan mo yung mga rules, tapos ma-apply mo siya ng step by step, okey? So integers 'no, addition 'no, so ito lagi mo tatandaan. 'Pag same yung sign 'no, 'pag same yung sign, parehas positive 'no, or parehas negative yung pinag-a-add mo, i-add mo yung absolute value. Ibig sabihin 'pag sinabi nating absolute value, walang sign, yung number lang mismo, okey? Basta ipag-add mo lang yung number. Then, i-keep mo yung sign nilang parehas, okey? For example, ito, positive 7 'no, positive 7 plus positive 5. So, positive 7 plus positive 5, anong sagot? Add mo yon, 7 tsaka 5, anong sagot? 12. Then since parehas silang positive, nakita mo 'to, parehas silang positive, kaya positive 12 siya, or simply 12 lang, okey? So same dito, negative 7, negative 7 plus negative 5, add mo lang yung number, 'wag mo munang pansinin yung sign. Kasi parehas naman, 'di ba? 'Wag mo muna pansinin yung sign. 7 plus 5, ano sagot? 12. Eh, ano yung common sign nila? Negative. So nilalagay mo yung negative. So ang answer diyan talaga is negative 12. Mamamali ka kapag wala yung negative sign, okay? So paano naman kung different signs? Ayan, oh, magkaiba daw yung sign, 'no? I-subtract mo daw o i-minus mo yung mas maliit na number dun sa mas malaki, okay? So malaki minus maliit. Tapos gamitin mo yung sign ng number kung ano yung mas malaki, okay? So for example, mag-a-add ka, positive 9 tsaka negative 4, okay? Positive 9 and negative 4. Ang gawin mo ngayon, i-minus mo yung 4 kay 9. So 9 minus 4. 9 minus 4 is 5. Tama? So ano mas malaking value, yung 9 o yung 4? Yung 9. So ibig sabihin, yung sign ni 9 yung gagamitin mo rito. Positive 9 ay positive 5 or simply 5 lang. Di mo na kailangan ilagay yung positive kasi understood naman na kapag walang negative sign, that is positive. Tama? So for example, ito naman. I-add mo yung negative 9 plus positive 4. Negative 9
plus positive 4. Ganun pa rin. 9 minus 4. 9 minus 4, the answer is 5. Tama? Pero ano yung sign ng mas malaking number? Ano yung sign ng mas malaking number? Negative. So, ibig sabihin, negative to. So, the answer is negative 5. Okay? Ganun lang siya. So, yung absolute value, distance from 0. Basta hindi siya negative. No? Ang absolute value is laging positive. So, kagaya dito, negative 9, di ba? Negative 9 plus positive 4. Pero kapag sinabi natin pag ima-minus mo yung mas maliit na number dun sa mas malaki, wag mo muna pansinin yung mga sign. Okay? Kapag same, ipag-add. Kapag magkaiba, i-minus yung mas maliit kumpara dun sa mas malaki. So, halimbawa, 9 plus negative 6. Paano gagawin? So, 9 minus 6 lang. 9 minus 6 is 3. Tama? Tama? Ano yung sign ng mas malaking number? Positive. Positive 9 to, di ba? Tama? So, 3 lang yan. Okay? Paano naman kung negative 20? Oh? Plus positive 12. Plus positive 12. O again, magkaiba yung sign. Negative 20 at positive 12. I-minus mo daw tong mas maliit dito sa mas malaki. So, 20 minus 12. 20 minus 12. Ano sagot? Di ba 8? 8. Then, ano yung sign ng mas malaki? Negative. Kasi mas malaki yung 20. Tama? So, negative. Ibig sabihin, the answer would be negative 8. Okay? Okay, next tayo. So, paano naman kapag subtraction? Ayan, oh. Change subtraction into addition of the opposite. Ayan, balik tayo, no? I-change mo muna yung subtraction into addition ng opposite. So, for example, A minus B. Ang gawin mo is A plus the negative B. Okay? So, since minus yan, gawin mong plus. No? Yung A, gawin mong minus yan, di ba? Kasi ito yung B. Ito gawin mong plus, then gawin mo siyang negative B. Baliktarin mo yung sign. Tapos, gawin mo yung rule kanina. Anong rule kanina? Kapag same, add. Kapag magkaiba, i-minus yung maliit doon sa mas malaki. So, for example, ito. Positive 8 minus positive 8 minus positive 3. Okay? Negative 8, positive 8 minus daw positive 3. Tama? So, paano gagawin? Ngayon, gawin mong plus ito. Tapos ito, since positive yan, gawin mo negative. Oh, magkaiba sign. Positive to, negative to. Anong gagawin? 8 minus 3 lang. 8 minus 3 is 5. Anong sign nitong mas malaki? It's 8. No? 8 yung mas malaki. Ano sign niya? Positive. Ibig sabihin ang sagot is simply positive 5. Okay? So, dito, negative 6 minus positive 4. So, negative 6 plus, no? Yung positive 4 gawin nating negative 4. Okay? Yan, no? O, same. Same ng negative. Anong gagawin? Ipag-add mo lang sila. 6 plus 4, that is 10. Ano yung sign nila? Negative. Tama?
Kasi naging same eh. Naging negative 6 saka negative 4. Pag nag-add ka, add mo lang yung number, then copy the sign. O paano naman to? 7 minus negative 2. So ang gagawin mo is 7 plus yung negative 2 gawin mong positive 2. So 7 plus 2 lang yun, tama? So 7 plus 2 is 9. O ganun lang. Ganun lang kapag subtraction. Paano naman kapag multiplication? Okay? So gawa tayo ng table. Plus, minus, plus, minus. Yan. Okay? Wait lang. Pangit. Para ba mag-delete dito? Yan. Ulitin natin ha. Ito. Gawa tayo ng table. Yan. 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 Okay? So ito, yung number. Number yan. Ito positive. Ito negative. Ito positive. Ito negative. Okay? Pag nag-multiply ka ng parehas positive, automatically positive siya. Pag nag-multiply ka ng positive sa negative, negative. Pag nag-multiply ka ng negative sa positive, negative. Pag nag-multiply ka ng dalawang negative, magiging positive. Lagi mong tatandaan kapag nagmo-multiply ka, basta merong isang negative doon sa minomultiply mo, that would be negative. Pero kapag parehas negative yung pinagmumultiply mo, the answer would be positive. Kapag parehas positive, hindi naman yun, parehas positive eh. Positive yun. Magkaibigan kayo, parehas kayong masaya. Anong kalalabasan? Parehas kayong masaya. Positive. Okay? Halimbawa, ikaw masaya ka, pero yung kaibigan mo hindi. O hindi kayo magiging masaya, alam mo tawanan mo siya. Tama? Ngayon, kapag yung kaibigan mo naman yung masaya, pag kaibigan mo naman tong masaya, ito, ikaw naman yung hindi, o kailangan damayan ka niya. Sad kayo. Negative pa din. Ngayon, kung parehas kayong lugmok, parehas kayong negative, parehas kayong negative, malungkot na siya, malungkot ka pa. O sino magpapasaya sa inyo? Bawal na kayo malungkot, kailangan positive kayo. Okay? Ganun yun. Pag dalawang negative, positive. Pag dalawang positive, positive. Pero hanggat merong isa na negative sign, that would be negative. Okay. So sample tayo. Positive 6 multiplied mo ng positive 3. Parehas positive. 6, 6, 12, 18. Tama? So the answer is positive 18 kasi parehas positive eh. Tama? O negative 6, negative 3. Parehas negative. O 6, 12, 6, 12, 18. Tama? 6, 12, 18. 6 times 3. O since parehas negative, ano magiging sign? Positive ulit. Positive 18. O ito, positive 6, tapos negative 3. O may isang negative. Di ba? May isang negative. Oh. So 6, 12, 18. 18, pero since may isang negative, the answer would be negative 18. Okay? Ngayon, negative 6 naman, nauna naman yung negative doon sa una. Paano yan? Ganun pa rin. Negative 6 times positive 3. Multiply mo lang ulit. 6, 12, 18. Pero may isang negative ulit. Ayun, no? Negative 6. So, negative pa rin to. Okay? Okay. Ganun lang. Dito naman, ayun, no? Parehas lang ng rule sa multiplication, no? Kapag same yung sign, positive. Kapag magkaiba yung sign, negative. Okay? I-divide mo lang yung absolute values, no? 20 divide by 5, parehas positive. So 20 divide by 5, that is 4. Since parehas positive yung rule natin, ano magiging sagot? Positive. Tama?
Negative 20 divide by negative 5. Parehas ulit negative. Oh, so same sign. 20 divide by 5. 20 divide by 5. That is 4. Same sign. Same negative. So positive 4 yung sagot. Okay? Huwag malilito. Hindi porket negative yan, hindi porket negative parehas, negative na rin yung sagot. Okay? Ngayon, paano kung meron nag-iisang hiwalay? No? Positive 20 to. Divide by negative 5. Diyan na tayo magkakaroon ng negative. Divide mo lang din yung number. 20 divide by 5, that is 4. Pero since magkaiba sila ng sign, negative. Okay? So, negative 20. Negative 20 divide by 5. So, 20 divide by 5 ulit, 4. Pero since magkaiba sila ng sign, tama? 20 tsaka 5, parehas silang magkaiba sila ng sign, no? Negative tapos positive. May isa na namang negative. So, that is negative. So, for example, 40 divide by negative 8. Oh, 40 divide by 8, that is 5. Tama? Eh, magkaiba sila ng sign. So, negative. Negative 100 divide by negative 25. Oh, 100 divide by 25. Ilang 25 meron sa 100? 4. Eh, parehas negative. Negative 100 tsaka negative 25. The answer would be 4. Positive 4. Okay? O 1,000. 1,000 divide by negative 200. Oh, divide mo lang. 1,000 divide by 200, that is 5. Oh? Eh, may negative sign. Yung isa positive, yung isa negative. So, magkaiwalay, negative 5. The answer would be negative 5. Okay? Ito, mas advanced na ng konti ito kasi polynomials na to. Pag sinabi nating polynomials, consist of terms, coefficients, variable, exponents, term, coefficient, variable, exponent. Ano yung term? Okay? Yung term is isa siyang part na pinaghihiwalay ng positive or negative. No? Pinaghihiwalay siya ng plus or minus. For example, ilang term meron dito? Ilang term meron dyan? Meron tayong 1, meron tayong 2, meron tayong 3. So, ang terms natin is 3x squared. Ito yun, no? Negative 5x. Ito yun, no? Kasama to. Kasama yung negative. Tsaka, positive 7. Pag sinabi nating coefficients, ayun yung numerical factor, ayun yung number, okay? Ayun yung number na nakakabit doon sa term. So, ano yung coefficient nitong 3x squared? Diba 3? Kasi yun, no? 3. Okay? Anong coefficient nitong pangalawa? Negative 5. Ayan, no? Minus 5 eh. Tapos yung pinakahuli, since wala naman letter yon, plus 7. Positive 7. Okay? Tapos, yung like terms, no? Pag sinabi nating like na variable, ayan, no? Pag sinabi nating variable, yung letter A, B, C, D, E, F, G hanggang X, Y, Z. Okay? Hindi sa lahat ng pagkakataon X yan. Pwedeng A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Okay? Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lahat yan. Lahat ng letters pwede gawing variable. Okay? Kapag sinabi naman nating exponents, tells how many times the variable is multiplied by itself. Ayun na yung mga may squared. Ayun, no? Squared. Okay? So, for example, meron kang x. Minultiply mo siya sa x. No? Tells how many times the variable is multiplied by itself. Ilang beses mo siya minultiply sa sarili niya? 1, 2. So, ang sagot dyan, x squared. Pag naman x,
times, no? Bilog yan, bilog. X times X times X times X. O, times yan lahat. Ha? Kapag kasi number na yung ano, ay kapag letter na yung minumultiply mo, hindi na tayo naglalagay ng X as yung times, no? Kasi pwedeng ito rin yun. Pag nagmumultiply tayo, maliit na tuldok na lang. X, no? X times X times X times X. O ilang beses mo siya minultiply sa sarili? 1, 2, 3, 4. So, ano sagot? X raised to 4. Ganun yan. Okay? Ayan o. So, pag sinabi mo namang like terms, term sila na, ng parehas ng variable, ng letter, tapos nakataas sa parehas na exponent. Meron silang same power. So, for example, ito, 3x squared, tapos negative 2x squared. Parehas silang x squared, tama? Parehas silang x squared. So, like term sila. Whether positive or negative. Basta parehas sila ng letter, tapos parehas sila ng exponent, parehas sila ng power, no? Ito, x raised to the power of 2. Tama? Kaya x squared. So, like term sila. So, paano mag-add ng polynomials? No? Yung mga may letter na. Kasi for sure, ito na yung next eh. Combine only like terms. Okay? Yung magkakaparehas lang, yung pwede mong pagsamahin. No? Tapos add or subtract the coefficients. Ano yung coefficients? Yung number. Okay? Pag sama-samahin mo yung same terms, tapos ipag-add or ipag-minus mo yung mga coefficients or yung number na nakadikit dun sa variable. Okay? Pero wag mong iibahin yung variable. No? Keep the variable part unchanged. Tapos unlike terms, no, pag magkaiba yung mga variable, no, magkaiba yung variable, magkaiba yung exponents, hindi mo sila pwede pagsamahin. Okay? So for example, ito, 3x squared plus 4x plus 2 plus yan, 2x squared minus x plus 5. Ang gagawin mo ngayon, pag sama-samahin mo lahat ng mga may x squared, okay? Pag sama-samahin mo lahat. Pag sama-samahin mo lahat ng mga may x, at pag sama-samahin mo lahat ng mga numbers lang. Paano niya ginawa? Ito, pagsamahin mo itong 3x squared plus 2x squared. 3x squared plus 2x squared. Ha? Okay, plus. Pag sama-samahin mo na positive 4x. Hello, nawala ba ako? Pagsamahin mo naman yung mga may x lang. Ayan, no? So, 4. Ayan, no? Then, pagsamahin mo naman yung mga may numbers lang. Ito. So, 2. So, ito, positive 5. Positive 5. Pagsama-samahin mo na ngayon. Parehas x squared. Parehas positive. So, pag addin mo lang, 3 plus 2, 5. Kopya yung variable x sa exponent na 2. 5x squared. Gets? Okay, gets. Next is yung mga may x lang. Ito, 4x minus x. 4x minus x daw. Parehas x. Diba? So, pagsamahin mo lang, 4 minus x. Ay, 4 minus 1. Kasi 1 to eh. Hindi na nilagay, pero 1 yan. 4 minus 1, that is 3. Okay? 4 minus 1. Then, copy mo yung base na x, yung variable x. So, may 3x ka na. Then, pagsamahin mo naman yung puro numbers lang. 2 plus 5, 7. Okay, ang answer mo is 5x squared plus 3x plus 7. Ganun lang mag-add ng polynomials. So, paano naman kung subtraction? Subtraction. Okay?
distribute the negative sign to every, sa bawat term doon sa second polynomial. Okay? Then combine like terms. Parang yung sinabi ko kanina. Okay? Ang problema dito, ang pinaka-common mistake is hindi mo napapalitan yung sign. So ito yung buong polynomial natin, no? 5x squared plus 3x minus 2. Then may minus, tama? Yung minus na yan, i-multiply mo yan sa bawat isa. Ayan, no? Multiply mo yan dito. Tapos multiply mo rin dito. Okay? So, paano mangyayari? Ito, same lang. 5x squared plus 3x minus 2. Keep mo yung minus. Okay? Keep mo yung minus. Then, ito, negative. Negative mo siya ituturing, ha? Negative. Ito, negative mo ituturing yan. Negative 1 mo ituturing yan. I-multiply mo siya sa positive 2x squared. So, yung positive gawin mong negative. So, negative na siya rito, di ba? Ayun, negative na. Ayan. So, ito, negative x. Tama? Multiply mo ng negative. Anong mangyayari kapag pinag-multiply mo yung parehas na negative? Di ba magiging positive? Yan. Tapos yung positive 4, multiply mo ng negative. Anong magiging answer? Negative 4. So in short, kapag nag-subtract ka ng ganyan, i-distribute mo muna yung negative. In short, baliktarin mo lahat ng sign. No? Baliktarin mo lahat ng sign na meron dito. So, ulit tignan mo. Ulit. Ili-laser pointer ko lang para hindi nakakalito. Ito. Ito. No? Negative. Minultiply mo sa positive, naging negative. Yung negative, minultiply mo sa negative, naging positive. Yung negative, minultiply mo sa positive, naging negative. Positive to negative. Negative to positive. Positive to negative. Tama? Ganun lang yung gagawin mo dyan. Then, combine like terms daw. Combine like terms. No? Combine like terms. So, paano gagawin? No? Pagsama-samahin mo ngayon yung mga may x squared. Ano yung mga may x squared ulit? 5x squared. Ito. 5x squared tsaka negative 2x squared. So, again, add and subtract lang yung numbers. So, 5 minus 2. The answer is 3. Copy mo yung x squared. Ayun, 3x squared. So, sunod, yung mga puro x. Meron kang plus 3x. Meron kang plus x. So, 3 plus 1 is 4. Copy mo yung x. Tama? Then, meron kang negative 2. Ito, negative 2. Meron kang negative 4. So, yung negative 4, atong negative 4, ano tong negative 4? Tsaka negative 2, parehas sila ng sign. So, pagsamahin mo lang sila, 4 plus 2, that is 6. Pero since negative yung sign niya, negative. So, 3x squared plus 4x minus 6. O, diba? So, paano naman mag-multiply? O, paano naman daw pag mag-multiply? Use the distributive property. Multiply each term by every term. No? Multiply each term by every term. So, meron tayong tinatawag na FOIL method. No? FOIL. F-O-I-L. X plus 3. Tapos, X plus 2. Ito muna. Itong X, multiply mo kay X. Okay? Ano sagot? X squared. Next, X times 2. Positive eh. So, plus 2x. Tama? Tapos na. Yung unang term na multiply mo na sa dalawa. So, ito naman. Positive 3 multiply kay x plus 3x. Tapos yung positive 3 multiply kay positive 2. Ang sagot, 3 times 2. That is 6. Tapos positive. Plus 6. O, sagot. X squared. Eh, nababa mo lang. X squared. Wala ka namang i-add eh. Ito, 2 plus 3. Parehas x, di ba? 2 plus 3. 5. Eh, parehas positive. So, plus. Plus, copy mo x. Ito, may i-add pa ba sa 6?
Wala na. So, plus 6. So, x squared plus 5x plus 6. Ganun lang siya. Ganun mag-multiply. So, paano naman mag-divide? No? Paano naman mag-divide? Division naman daw. For a monomial divisor, no, kapag sinabi nating monomial, isang term lang. Ito lang, 3x. Sa isa mo lang siya dinidivide. Itong buong ito, dinidivide mo siya sa 3x. Okay? So, i-divide mo lang siya sa bawat term. Sa bawat term dito. Kunyari, ito, 12x cube. Ayun, 12x cube. 12x cube. Divide by 3x. Ito yon. Kita mo? Tapos plus, ito yon. Plus. Tapos yung 6x squared, divide by 3x. Ganun siya. Okay? Kapag longer division kasi, for example, yung ito, yung 12x cube plus 6x squared is i-divide mo siya sa 3x plus 1. For example, 'di ba, ano na yan, binomial na yan kasi dalawa na siya. Hindi na siya monomial. 3x plus 1 na. Hindi na applicable yung ganito. Yung i-divide mo lang siya. No? Hindi na applicable yan. Yung ganito, hindi na applicable kapag ganito na, yung mga 3x plus 1. So, magdi-divide ka, magmumultiply, then subtract, bring down, ganun yan. So, para ka lang din nagdi-divide ng bawat ano. Nagdi-divide ka lang ng mga numbers na malalaki. Pero, ang kaiba lang nito, merong letters. May x cube, x squared, x, ganun. So, paano to? So, 12x cube. 12x cube. Divide by 3x. Ayan yan ha. 12x cube divided by 3x. Pag-iwalayin mo sila ngayon. Ayan o. X sa x, number sa number. 12 divide by 3. Ano sagot? Diba 4? Tama? Ngayon, since x cube, dinivide mo sa x, ang gagawin mo dyan, di ba x, itong x na tong nasa baba, may 1 yan sa taas eh. X raised to 1 yan. Pero since 1 na nga lang, hindi mo na yan isusulat. Kaya 3x raised to 1. O, 3x na lang. Ang gagawin mo dyan kapag divide, yung 3, itong nasa taas, yung 3, yung x cube, di ba, x raised to 3, minus kung ano yung ito. Ano yan? Di ba 1? So, x raised to 3 minus 1. Ano sagot? 3 minus 1. Di ba 2? So, 4x raised to 2. Pero kung squared itong baba, kunyari squared itong baba, x raised to 3 minus 2. Ano sagot? X na lang. Wala na to. Diba? Wala na yun. Kung 2 siya. Hindi siya 2 eh. 1 lang eh. Diba? So, yun. So, may 4x squared ka na. Ayun o, 4x squared. Tama ba? Okay. O, gawin naman natin siya sa 6x squared divide by 3x. 6 divide by 3. 6 divide by 3. Diba 2? Tama? Tapos x squared. Ayun o, 2. May 1 ulit dito. So, 2 minus 1. Ang sagot, 1 na lang. So may x raised to 1. Susulat ko ba ba? Sulat ko ba ba? Hindi na, kasi 1 na lang. Okay? So, pagdating naman dyan, so ano yung sign nila? Plus. So, plus to. So, ang answer is 4x squared. 4x squared plus 2x. Ganun lang mag-divide kapag monomial. Okay? So, summary tayo. Ito tayo sa mga integers. No? Pag nag-a-add, same signs, no? Pag pares positive, add. Okay? Add. Add mo lang. Pag magkaiba yung sign, subtract. Subtract mo yung mas maliit. Okay? Subtract mo yung mas maliit dun sa mas malaki. Then kung ano yung sign ng malaki, yun yung gagamitin. Okay?
Pag subtraction, i-change mo muna ng addition, no? Of the opposite. Naalala mo yun? Tinuro ko kanina. Kapag times or divide, no? Same signs, positive. Pero kapag different signs, negative. Okay? Pag polynomial naman, pag plus or minus, combine like terms. Pag times, distribute, add exponents sa same variable. Okay? Naalala mo yun, yung pag ganon-ganon? Yung ganon-ganon? Naalala mo? Yung ganyan-ganyan? Ayan yun. Pag divide naman, divide pa yung number, tapos ibawas mo yung exponent nung nasa baba doon sa taas. Ibabawas mo yung ano, kunyari x cube, tapos x, di ba magiging x raised to 3 minus 1, tama? Tapos ang sagot is x raised to 2. Ganun siya. Pero yung number niya, yung mga number na kadikit niya, divide mo lang. Kung paano mag-divide ng normal. Okay, ito practice time. Practice time. So, practice time. Ito. Negative 12 plus 7. Ay, hindi. Sagutan mo to. Sagutan mo to, 1 to 7 lang naman. Sagutan mo to, tapos pa-check mo sa akin yung sagot. Ayan na muna. Para ano, para masaya. O, stop ko muna yung sharing dito. Tapos, bigay ko muna sa iyo tong video.